جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Umabot na tayo, alhamdulillah, sa Surah 41 Fussilat. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, Hamim. Itong mga letra na ito, laging maririnig po ito, ang mga huruful muqatta'ah sa Makki, para makuha ang atensyon ng mga Arabo. Kasi ang mga letra na ito ay letra mula sa wikang Arabi. Ang wikang Arabic o Arabi ay inyong lingwahe. Alam nyo ito. Kaya takaw pansin talaga sa mga Arabo. Kaya pagbanggit nito, kadugtong dito sabi ng Allah, Tanzilum minar Rahmanir Rahim. Itong Quran na ito ay ipinababa mula sa mahabagin na maawain. Itong Quran na ito, mga kapatid, ay galing talaga sa itaas. Kasi nga ibinaba. Kaya sa mga translation, sinasabi nila ipinahayag. Mas mainam talaga, kunin talagang mas literal. Minsan kasi sa pagsasalin, mga kapatid, ay ginagawa nilang parang interpretasyon. Kaya ipinaliwanag o ipinahayag. Kaya ang Quran gumamit ng tanzil, ibig sabihin ibinaba mula talaga sa langit. Ibinaba talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi Allah nandoon sa langit. Kaya kung sabihin natin na sa langit, hindi natin alam anong langit yun kasi mas mataas si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi na lang ng iba, fis sama, na sa langit. At huwag mong isipin na sa langit, akala mo langit, yan na ang langit. Napakalawak ng kalangitan. Mayroon pa ngang 7 kalangitan, tapos sa itaasin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo pwede i-imagine mo anong langit yun. Kung sasabihin sabihin pa ng iba, saklaw si Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong sabihin kasi wala nakakita kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang ating panindigan, mga kapatid, na ang Quran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga ibinaba mula sa langit sa katastaasan ng kanyang mga nilikha. At wag nating bigyan talaga ng mga interpretasyon na wala tayong kinalaman, wala ka namang alam. Kaya sa nabanggit na yan, mula sa mahabagin na maawain. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala ay Ar-Rahman, ay kanyang habag. Napakalawak ng habag niya, kapatid, dito sa mundo. Pinamigay niya kahit sa mga Muslim, sa mga mapagtakwil. Pinaano niya pa rin ang kanyang pinapaabot niya pa rin ang kanyang habag. Ngunit ang kanyang pagiging maawain o rahim niya hindi na sa mundo. Sa kabilang buhay, doon niya po ibubuhos ang kanyang tinatawag na pagiging rahim. Kasi nga, ang kanyang awa, 100, isa lang ang ibinaba sa lupa. At ang 99, nandoon ibibigay niya sa mga mananampalataya. Subhanallah, kung isipin mo, tingnan nyo, 1% lang binaba din sa mundo na hindi kayang apakan ng ina ang kanyang mga anak na mga hayop. Kasi nga dahil sa habag ng Allah na ibinigay, 1% lang yun, subhanallah. Kaya 99%, iniwan niya at ipagkakaloob niya lahat doon sa mga makakapasok sa paraiso.
Kaya yun ang kaibahan ng Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ang Rahman dito yan sa mundo. Ang Rahim espesyal lang pa talaga sa mga makakapasok sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya sabi niya, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasulatan na ipinaliwanag ang mga talata nito bilang Quran na Arabi para sa mga pamayanang nakakaalam. Kaya dyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Quran ay sa wikang Arabi. Kung saan pa, Arabic. Ang wikang Arabi, mga kapatid, siyempre, ang pinadalhan ay mga Arabo. At ang mga Arabo na ito ay, siyempre, kapag sila binigyan sa wika nila, silang nakakaunawa. Hindi naman pwede na mga English, tapos bigyan mo ng Arabic, tapos nagpadala ka ibang. Kaya mali po yan. Dapat kung anong salita ng mga pamayanan sa oras na yun, sa panahon na yun, ganun na ganun ang ipinadala. Ang dahilan dyan para magiging hustisya. Allahu Akbar. Hindi naman pwede mananagot ka sa hindi mo nauunawaan. Ang mga Quraysh kung pinadalahan siguro ng English o kung pinadalahan ng Greek o ano pa dyan mga lingwahe dyan. Hindi sila mananagot kasi nga hindi man namin naunawaan yan. Makakatwiran talaga yan sila sa araw ng paghukom. Pero wala. Binigyan sila ng Quran sa talata na ipinaliwanag sa kanilang wika. Sa kanilang sariling dila. Kaya sa pagbabasa ng Quran ay kailangan sa wikang Arabi. Kaya ang tono, ang pag-unawa, ang pagsasalita, alhamdulillah, ang wikang Arabi ay na-preserve hanggang sa panahon natin. Ginagamit pa, ibig sabihin, buhay na wika. At napakayamang wika, subhanallah, Quran, na ginagamit ng mga manunula, ginagamit ng mga sumusulat, hanggang naging isang sibilisasyon ang paggamit ng wikang Arabi. Hanggang naging universal, tapos pinadala pa ang religion sa wikang Arabi. Kaya, tapos ang purpose talaga ng Quran, mga kapatid, ang mga talata na yan, ang aklat na yan, bashira wa nadhira, wa arada aktharuhum fahum la yasma'un. Sinabi ng Allah, bilang tagapagbalita ng magaganda. Allahu Akbar. Yan ang purpose talaga ng Quran. Para bigyan po tayo ng pag-asa, para magkaroon tayo ng kaalaman. Alam naman natin ang pag-asa, yun ang magtutulak sa atin sa paggawa ng kabutihan. Allahu Akbar. Yun ang gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa pagtulak sa paggawa ng kabutihan, binigyan din tayo ng babala. Kaya Quran, balanse. Tagapagbalita ng mga ganda at tagapagbabala. Kasi tinatakot tayo kung gagawa ka ng ganyan. Ganon din ang pagsamba, sa totoo lang. Ang pagsamba, hindi pwede pagmamahal lang. Dapat may takot talaga. Kaya para magkaroon ka ng paghangad at takot sa Diyos. Kasi sa takot, umiiral dyan kapag ikaw gagawa ng maraming kasalanan, yun po ang magpipigil sa iyo sa paggawa ng kasalanan. At ang paghangad na naman kapag ikaw napapagod na doon pinapalakas ka o kaya pinapagana ka ulit sa paghangad, sa pag-asam kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun ang purpose. Ngunit itong napakasakit sa lahat na pagkus ang Quran mismo ang nagsabi at saka umaayaw naman ang karamihan sa kanila. Kaya hindi sila nakikinig, subhanallah. Sa panahon natin, ganun na ganun din. Kahit napakaganda ng Islam, kahit napakaganda ang aral na itinuturo ng Quran, hindi nila kinikilala, inaayawan nila. Hindi lang iisa, hindi dalawa, hindi tatlo, karamihan sa mga, kaya totoo lang, kakaunti lamang ang makakapasok sa paraiso. Kaya wag na tayong magtaka sa pagdadawa natin, kakaunti lang ang tutugon. Huwag ka na magtaka dyan.
Kasi nga karamihan sa kanila ay umaayaw. At hindi sila nakikinig. Hirap kasi kung example, ang tao o pride ng pinapairal. Ayaw talaga gawin kasi nakagistan ko na po, namulatan ko na po, ano pa yung mga palusot nila, namulatan, nakagisnan. Ang bunga nun, ayaw na makikinig. Kaya sabi pa nila dito, sabi dito ng Allah, وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. Sinabi ng Allah, at sinabi nila, ang aming mga puso ay mayroong mga takip sa anumang inaanyaya mo sa amin, at sa aming mga tainga ay may pagkabingi. At sa pagitan natin at sa pagitan mo ay mayroong hadlang, kaya't gawin mo ang sa iyo. Tunay na gagawin rin kami, tunay na gagawin rin kami ang sa amin. Gagawin rin namin ang sa amin. Kaya itong ibig sabihin mga kapatid dito sa pagkasabi dito, meron talaga tayong pagkakaiba. Meron talagang hindi pagkakaisa, lalo na sa pananampalataya. Kaya dito pa lang sa mundo, maghanap-hanap ka na ng mga awliya o ibig sabihin mga kakampi. Hanapin mong kakampi mo, kapwa mo rin mananampalataya. Yun ang tunay mo na kakampi. Yun ang wali mo. Yun ang tutulong sa iyo. Kasi nga, ang mga hindi mo mga wali, ibig sabihin hindi mo kakampi, lalo na sa mga hindi mananampalataya, sila po marami talagang mga palusot. Marami pang atwiran na ayaw nila tanggapin ang katotohanan. Isa dito, tingnan nyo, ang aming mga puso, tingnan nyo, sinabi na, ay may takip. Subhanallah. Paano nila nasabi ng ganun? Ang puso may takip. Kaya ayaw nila makinig. At tenga nila may pagkabingi, wakar. Tapos, mayroong hadlang pa. Parang sa totoo lang itong kanilang sinabi mga kapatid, malalaman mo palusot talaga sa kanilang side. Kaya ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't gawin mo ang sa iyo. At tunay na gagawin rin namin ang sa amin. Kaya wala talaga tayong wala talagang ibig sabihin nito, wala tayong magagawa talaga kapatid. Gawin na lang natin ang atin bilang Muslim, bilang sumusunod kay Allah. Gawin na rin nila, bahala sila sa buhay. Kung ano pa, bahala kayo sa buhay niyo. Ganun sa da'wa mga kapatid, wala namang pilitan sa religion. Ngunit, dahil sa pagkahabag natin, pinapaabot natin ang da'wa. Alam naman natin, da'wa, obligasyon natin po yan. Nagbibigay tayo ng unawa, nagbibigay tayo ng mensahe, nagbibigay tayo ng pagkahangad kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kung tatanggapin man nila, alhamdulillah. Kung hindi man nila tanggapin, wala tayong pananagutan, tapos na po. Kaya ang ginawa dito, sinabihan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala si Prophet, sabihin mo, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru fawailul lil musyrikin. Sinabi ng Allah dito, sabihin mo, ako ay isang tao lamang nga kagaya ninyo na ipinahayag sa akin na ang inyong Diyos ay talagang iisang Diyos. Kaya magpakatuwid na kayo sa Kanya at humingi ng kapatawaran at kasawian sa mga tagatambal. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito talaga ipinayo kay Prophet Muhammad sallam para gamitin niya sa mga mapagtakwil na sila po si Prophet Muhammad sallam po ay walang lakas
Wala siyang kakayahan na baguhin ang mga tao sa pananampalataya. Ngunit, tao lamang siya. Kaya ang mga propeta, hindi natin nang dapat gagawin Diyos o gagawa ng rebulto o ano pa dyan mga katulad ng ginagawa ng mga hindi Muslim. Ang mga propeta, ginawa nila parang Diyos. Doon na sila mananalangin. Doon na sila pupunta sila doon, huhingi ng biyaya, subhanallah. Ang mga propeta ay tao lamang nakagaya. Pero nagkaroon lang po sila ng pabor kasi nga ipinahayag sa kanila ng Diyos ang salita na mula mismo kay Allah. At ang unang utos, ganun na ganun din, sambahin ang nag-iisang Diyos. Ang Diyos hindi marami. Hindi ang Diyos tatlong Diyos sa iisang katauhan. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay iisang Diyos. Kaya't magpakatuwid na kayo sa Kanya. Kaya ito pa rin ang utos, magpakatuwid. Ituwid natin ang ating mga sarili. Dapat ang ating pananampalataya ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at saka humingi rin ng kapatawaran. Kasi ang mga tagatambal, ibig sabihin mga pagano na hindi sumasampalataya sa iisang Diyos ay kasawian sa kanila. While, ibig sabihin kasumpa. Ang while sa tafsir, isa sa mga valley doon sa impernong apoy. Ibig sabihin parusa pa rin. Parurusahan pa rin sila kapatid. Kaya audibillah. Kaya sabi dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong, alladina la yu'tuna zakah bahum bil akhirati kafirun. Kadugtong dito, ang mga yaong hindi bumibigay ng kanilang zakah o kawanggawa at sa kabilang buhay sila ay mga mapagtakwil. Subhanallah, tingnan nyo. Ang mga kasawian ng mga pagano, yun, isa sa mga katangian nila, hindi sila nagbibigay ng mga kawanggawa. Tapos, hindi pa sila naniniwala sa kabilang buhay. Tapos, sabi dito ng Allah, innal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun gairu mamnun. Sinabi ng Allah, katotohanan ang mga yaong naniniwala at gumawa ng mga kabutihan ay mapapasa kanila ang gantimpala o na walang patid. Sinabi ng Allah. Dito, dito mga kapatid, ang mga ginamit dito, past tense. Ang mga yaong naniwala, hindi present tense. Kasi nga, ang past tense dito, ibig sabihin doon yun sa kabilang buhay na nakagawa siya ng kabutihan. Ibig sabihin natanggap ng Allah kanyang ginawang kabutihan. At ang kanyang paniniwala, tinanggap, past tense, tinanggap na yun ng Allah. Kaya dahil doon, kung tinanggap ng Allah, bibigyan po siya ng gantimpala na walang patid. Walang patid, ibig sabihin, walang putol, tuloy-tuloy, continuously. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang gantimpala ng Allah. Sa mga taong nagpakahirap dito sa mundo. Kaya dito sa kapatid, dito sa mundo, wag mong gawing past tense na ang iyong nagawa. Dapat present tense, habang may buhay, gagawa ka ng kabutihan. Yun ang ibig sabihin dyan. Iba kasi, sa una pa lang o sa gitna pa lang, tumigil na. Hindi ganun ang pagiging Muslim. Ang pagiging Muslim hanggang katapusan, hanggang huling mo ng hininga. Hindi sa una, stop ka na. Hindi ka na magsala. Hindi ka na magpapasting. Wala na. Dapat, kaya wala kang gantimpala doon kasi titignan ng Allah ang iyong huling ginawa. Kung sa gitna ka pa lang, wala kang nagawa sa pagkataano, ngayahatol sa'yo, siyempre, impyernong apoy ka. Kaya, ipagduan nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana ipanatili tayo sa kanyang dalisay na reliyon, mga kapatid. Kasi nga, yun po ang tama at gantimpala po ay walang patid na gantimpala mula mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Sabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, talaga bang tatakwil kayo sa yaong lumalang ng mundo sa loob ng 2 araw at gumawa pa kayo para sa kanya ng mga kapantay? Iyon ang Panginoon ng sanlibutan. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito isa sa mga miracles of the Quran sa panahon natin. Kasi ang panahon natin, maraming mga discovery, hindi na theory, realidad na mismo. Dito, sinabi dito, ang lumikha ng mundo ng 2 araw. Alam nyo kasi, ayon sa tafsir ni Ibn Abbas, ang mundo at ang una ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, magkasanib pa ang mundo at ang langit. Ibig sabihin, wala pang langit, nagkasabayan sila. Tapos, sa loob ng 2 araw, nilikha yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mundo pa lang. Tapos, sa 3 at 4 days, hinati na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang langit at ang lupa. Pagkahati, pagka 5 at 6, nag-focus na si Allah subhanahu wa ta'ala sa paglikha sa loob ng, o kaya mga nilalaman ng mundo. Kaya ang 2 araw na ito, ibig sabihin mga stage pala to sa pagkalikha ng langit at lupa. Kaya sabi dito, 2 araw nilikha niya. Kaya alhamdulillah sa mga paliwanag, lalo na sa pagbabasa ng tafsir, napaka-importante po ito mga kapatid. Kasi nga ginagamit ito ng mga Christian na contradiction sa Quran. Kasi kung 2 tapos may nabanggit 4, ibig sabihin 8 araw lahat mali. 8 araw. Hindi ganun ang pagpapaliwanag doon. Kasi si Ibn Abbas na nga naglarawan ba anong 2 araw to. Ibig sabihin sa stages pala to, sa unang yugto pa lang, 2 araw. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbabalita ng ganito ninyo. Napaka-confident talagang pagkatanong dito ng Allah. Pagkasabi ng Allah, pagbabalita dito. Ganun kasi siyang saksi kasi. Ang Allah nakita niyang lahat. Siya mismong lumikha. Siya mismo ang nagbabalita. Kung ano pa, eyewitness talaga. Tapos, kaya sabi dito, talaga bang, tingnan niyo, mayroon talagang confidence talaga pagkasabi dito. Talaga, surely talaga. Talaga bang tatakwil kayo sa yaong lumalang ng mundo sa loob ng 2 araw at gumagawa pa kayo na para sa kanya ng mga kapantay? Allahu Akbar. Kaya napakalupit ng pagkasabi dito mga kapatid. Kasi ano talaga surely na surely. Tapos gagawa pa tayo ng kapantay sa Diyos. Gumagawa pa tayo ng mga Diyos-Diyosan, mga rebulto, o ano pa dyan. Kaya, tapos sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ sawa'al lis-sa'ilin. Sabi ng Allah, at inilagay niya roon ang mga matatatag na kabundukan sa ibabaw nito at ipinagpala rin roon ang itinakda ang mga makakain roon sa loob ng 4 na araw na magkakapantay para sa mga humihingi. Kaya sabi ko sa inyo kanina, bakit kanina 2, ngayon 4? Kasi nga, ang mundo, sabi ko, una pa lang 1 to 2 days, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, ang lupa. Tapos 3 to 4 days, pinaghiwalay niya ang dating nakasanib. Tapos pagka 5 to 6 days, doon na nag-focus ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo. Kaya ang lupa na ito, nilikha talaga sa 4 na araw. Allahu Akbar. Tingnan, napakaganda. Nagkagdugtong-dugtong talagang ating kaalaman. Doon po, hindi yan 2 days plus 46, tapos sa langit sa lupa, 2 araw. Hindi ganun ang pagbilang dyan.
Hindi yan 8, 6 days pa rin ang paglalang ng Allah sa kalupaan. Ha? Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Inshallah, hanggang dito na lang muna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.